Praise the Lord. Alam po natin na ang Matthew ay sinulat po ng isa sa mga disipulo, no? Matthew po ang kanyang pangalan. Okay? At ang kanya pong purpose, ang kanya pong objective ay ipakilala si Jesus Christ bilang King of the Jews. Now, meron po tinatawag na 4 Gospels sa buong Biblia, no? Sa 66 books, meron po tinatawag na 4 Gospels. 3 po dito ay tinatawag na synoptic. Bakit pa siya synoptic? Kasi almost lahat ng accounts sa kanila isinulat ay magkakastulad. Okay? Magkakaiba lamang po sila ng panahon ng pagkasulat. Magkakaiba lamang po sila ng purpose ng pagkasulat. Magkakaiba lamang po sila ng audience na kanilang sinulatan. Kung kaya may mga bagay po silang nagkakaiba sa mga detalye. Are you with me? Pero hindi po ito nangangahulugan na sila po ay in contradiction. Okay? So, dito po sa ating binasa, ito po yung pagkakataon kung saan ibinigay ng Panginoong Hesukristo ang napakahalagang misyon. No? After po na siya ay mamatay at nag-resurrect at nag-stay with the disciples sa loob po ng 40 araw. Okay? Ito po chapter, kung ating pong titignan, yung pong division of the chapter, verse 1 hanggang verse 10, dito po pinapakita yung pong account kung paano nag-resurrect ang Panginoon. No? Nagpunta po yung mga Maria sa sementeryo or sa libingan na kung saan hindi po kayang buhatin yung pong harang doon po sa libingan. Ng ilang tao lang, kailangan po ng mga sundalo para igulong yung pong bato. Pero pagdating po nila Maria doon, ay meron pong angel na nagpakita at sinabing wala na doon si Jesus Christ sapagkat siya ay nag-resurrect na. Okay? So, it is the account of Christ's resurrection. Verse 11 hanggang verse 15, dito po ang unang conspiracy against the resurrection, mga kapatid. Pag sinabi po conspiracy, kontsabahan. Okay? Bakit po? Sapagkat meron pong mga gwardya na nag-report at ang sabi po ng mga Pariseo, huwag ipaalam ang nangyari at sabihin na yung bangkay ni Jesus Christ ay kinuha ng mga disipulo, ninakaw. Ano po ang intensyon? Para pabulaanan na si Kristo po ay nag-resurrect. Alam niyo po yung conspiracy na yan, simula pa sa panahon ni Jesus Christ mismo, sa araw ng kanyang muling pagkabuhay, meron na pong pagtatangka na i-deny na siya po ay nag-resurrect. No? Hanggang ngayon po, buhay na buhay po yung mga conspiracy theory. At isa po itong pagnanakaw at pagpapalit kuno ng katawan ni Jesus Christ sa mga existing theories para po i-attempt na i-reject at i-deny na si Jesus Christ nga ay nag-resurrect. Nasusundan niyo po ba? Pero pinatunayan na si Kristo ay nag-resurrect. Bakit po? Verse 16 to 28 ay nagpakita si Jesus Christ sa mga disipulo mismo. At sa ibang account, ipinakita ni Jesus Christ yung kanyang butas sa katawan, yung kanyang mga sugat, kahit po yung sugat sa kanyang tagiliran, mga kapatid. No? He was alive in flesh. Bakit po? Dahil kaya pong ipasok ni Tomas ang kanyang kamay sa tagiliran ni Jesus Christ. Ibig sabihin po, mga kapatid, tangible, nahahawakan. Hindi po siya multo. Amen po ba? Pastor, paano po yun? Butas yung katawan niya, wala bang plaster? Wala bang bandage? Pinatunayan lamang po na ang katawan natin na meron tayo sa daigdig na ito ay kaiba sa tinatawag dating glorified body. Mga kapatid. Hello? No? So, ito po yun. Verse 16 to 28, nagpahayag si Jesus Christ, nagpakita siya sa mga disipulo, at nagbigay po siya ng Great Commission. Pag sabihin po ng commission, in this mission, we are together doing it. Amen po ba?
You are my co-missionary. So, this mission na aking tinatarget ay ibinabahagi ko sa iyo at kaisa kita. Kaisa ko kayo. Amen? So, he was giving the commission at ano sabi po dyan? All authority is given to me. Kanino po? Kay Jesus Christ. No? And with that authority, ay nagbigay po siya ng command. Go and make disciples. No? Ang pinaka-command ng Lord is to make. Nandoon po ang emphasis, kapatid. Make disciple. Okay? What is a disciple? Alam niyo po, gusto kong makuha yung perspective at pananaw ng secular, no, padating po sa salitang disciple. Kasi pag sinabi natin disciple, kadalasan, Biblia, no, ministry, church setting. Okay? So, ang ginawa ko po, nagkausap kami ni ChatGPT. Kwentuhan kami ni ChatGPT, ano ba ang disciple para sa inyo? At syempre, si ChatGPT pala desisyon. Okay? Nagbigay po siya ng comparison ng dalawang salita. Learner and disciple. And I want to share, this is very interesting po mga kapatid. I-share ko lang po sa inyo, ang learner, sabi dito, ang focus niya is gaining knowledge or skills. But a disciple, ang focus niya is transformation of life, character, and values. Nasusundan niyo po ba? No? Marami ang gustong matuto, pero ayaw matransform. If you have that kind of attitude, kapatid, you are a learner, but not a disciple. Because the disciple's focus is to transform of life, character, and values. Tapos sabi ni ChatGPT, in terms of relationship, ang sabi niya, ang learner, often informal or temporary. But a disciple, sabi niya, deep personal connection to a teacher or master. Wow! In a sense, if you are in the ministry, but you have no deep and personal connection to your master who is Jesus Christ, then you are not a disciple, you are a learner. Temporary, and often, ano sabi dito? Informal. Yung bang parang visitor ka lang. Visitor ka lang either sa church or visitor ka lang sa trono ng Panginoon dahil hindi ka naman talaga naglalaan ng panahon para manalangin at makipag-usap sa Diyos. There is no deep relationship, no personal connection sa teacher. Who is our great teacher and master? Jesus Christ. Hindi po si Pastor Robert. We may be a disciple of Pastor Robert, but the ultimate master and teacher is no other than Jesus Christ. Amen? And so if you have relationship with Pastor Robert, but you do not pray, you have no time to connect, you have no time to get to know Jesus Christ, then you are a disciple of Pastor Robert, but not of Jesus Christ. Are you with me? No? Goal. Ang sabi po ni ChatGPT, again, ito po is out of interest. Kung paano po tinitignan ng secular, kasi bakit po sinasabi ng secular? Of course, ChatGPT is operated, designed by someone. Amen po ba? Okay? So, all this information is input ng isang nag-design. Okay? Ang sabi ito, ang goal ng isang learner is understanding, competence, or mastery of a subject. But a disciple is to become like the teacher and not just know what they know. Ibig sabihin po, ang learner ang kanyang goal is alamin kung ano nalalaman ng kanyang tagapagturo. No?
Parang si Yana, ang galing mag-bake. Sana lang na ni Yana sa tagapagturo. O pwedeng YouTube Academy, o pwedeng kay Kuya Ronald. No? Parang gumano si Kuya Ronald eh. Proud tatay eh, no? Yun ang goal niya, to acquire skills, competence. But sabi dito, the disciple is to become like the teacher. So ano po dito yung nasampal na sa kaliwa pero binigay yung kanan? Wala pa. Yung sinampal ka na, ay, aray, kulang pa, yung kabila naman. Sino po dito yung kinuha na yung balabal mo, binigay mo pa yung damit mo? Wala pa. Ultimately, sino po dito yung willing mamatay? Wala pa din. Masakit ng mga kasukasuan lahat, pero ayaw pa din umuwi kay Lord. Di ba? Pero sabi ni Kristo, no servant is greater than his master. If I experience persecution, you will experience persecution. If I died, parang ayaw nyo na eh, no? Pastor, okay po yung persecution, pero patay agad. Di ba? Yun po ang kanyang goal, mga kapatid, to become like the teacher. Eh, sino ba si Kristo? Di ba, sinampal na, dinuraan na. Ano pa sinabi niya? Tinuhog ng lahat-lahat. Ano sabi niya? Father, forgive them, for they do not know what they do. Kaya alam niyo po, kung ang isang Kristiyano, madaling ma-offend, hindi ka namumuhay ng katulad kay Kristo. Kasi si Kristo sinampal ng lahat, dinuraan ng lahat, forgiveness pa din ang kanyang sinasabi. Nariyan po ba kayo? A disciple's goal is to become like the teacher. Ano sabi dito? Commitment level. Sabi mo sa katabi mo, are you ready? Commitment level. Ang learner, sabi ito, flexible. Wow! Flexible. Can stop once the goal is reached. Natuto na ako mag-bake. Okay na yon. Hanggang pastry lang, okay na yon. Aba, natuto na ako magtahi, pasigzag, okay na yon. No? Natuto na ako ng double stitching, okay na yon. No? Pero sabi ito, the disciple, ang commitment niya is high, often lifelong, and value-driven. Long-term, lifetime, at meron pong value, may halaga. Ang iyong commitment, meron kang malalim na emphasis sa iyo pong pagtatalaga ng iyong sarili, sa iyo pong ginagawa. Imagine niyo po this is a secular view of discipleship. Pero matindi na. Okay? Nandiyan pa po ba kayo? Parang nangangayaw na po kayo. Na? Pag tinignan po natin ang scripture, mga kapatid, to talk about discipleship is to talk about giving your life to Jesus. A lifelong commitment until death do us part. Are you with me? Kaya alam niyo po, ang analogy ng ating relationship kay Christ ay analogy ng mag-asawa. Bakit po? Till death do us part. Meron pa sila sinasabi, ang mag-asawa daw, katagalan, nagiging magkamukha. Naniniwala po ba kayo doon? Pag tinitignan ko nga po si Ninang Nena at si Ninong Boy, parang, nga, No? Parang hindi lang nagiging magkamukha, magka-height pa. I wonder kung magkaiba sila ng height dati, tapos biglang gumanon. No? Hello? Kaya po ang commitment, iba talaga pag sinabing disciple .
Ang end point po natin, mga kapatid, even to the point of death, maglilingkod ka at sumusunod ka sa Panginoon. Dahil iba ang commitment, iba ang goal, iba ang iyong focus. Amen po ba? At iba ang nire-require ng Lord. Ang sabi ng Panginoon, those who want to follow me will have to deny himself, take up their cross, and follow. Maigi pa ang mga foxes, may lungga, maigi pa mga ibon, may pugad. Pero ako, wala man lang unan para sa aking ulo. Are you willing to follow such discomfort? Discomfort po yun inconvenience Amen po ba? Ito po ang problema sa atin bilang mga lingkod ng Panginoon. Alam niyo po ang nauuna? Convenience. Ang hinahanap, convenience. Kapag ka umuulan na, ay maputi. Diba? Anong problema ngayon ng mga estudyante? Mawalan na ng pamasahe, di na makapasok sa eskwelahan. Tama, mali? Dati, ang mga estudyante, kahit maglakad yan ng ilang kilometro, sige. Papasok sa eskwela. Amen po ba? Ngayon po, dahil convenient, kahit na ilang metro lang yan, pag walang baon, walang pamasahe, hindi na papasok sa eskwela. Bakit nandito ka? Wala po akong baon Ba? Half day lang naman. Diba? The same way, it is now happening in the churches. No? Medyo lang ng konti ang pakiramdam, ayaw na magsimba. Medyo masama lang ang loob, ayaw na magsimba. Napagsabihan lang, ayaw na magsimba. No? Bakit? Convenience. Hindi ako at ease. Hindi ako okay. Alam niyo po, kung babalikan po natin ang mga unang disciples, mga kapatid, almost majority of their obedience sa Panginoon, puro discomfort. Nagbabasa po ba tayo? Sino po dito yung nababasa na parang, ay, may nagmasahe kay Paul? Pero ba? Nagpunta si Paul sa spa. Saan pumunta si Paul? Sa kulungan. Muntik ng malunod. Nakagat ng ahas. Hinambalos ng 2x2. No? Kaya kung titignan niyo po, sabi po ng history, kung titignan mo si Paul, wala kang makikitang radiance sa kanya ng pagiging pogi. Bakit? Di ba pagka nalatigo ka, may mga peklat-peklat po yan? Kaya, sabi ni Paul, 40 minus 1 ba? Yung kanyang pagkalatigo? Di ba? Ang isang set, times 40 mo yon. 39 set. Okay? Tapos ano po yung pamalo? Yung pamalo, may mga patusok-patusok pa rin sa dulo, kaya bumabaon po sa balat, mga kapatid. No? Bukod pa po sa mga pang-aalipusta, puro po discomfort ang kanila pong nararanasan. Ngayon po, wala lang tayong maisuot. Kasi puro Netflix. Nag-TikTok maghapon, di nakapaglaba, wala nang maisuot ng linggo. So dahil walang maisuot ng linggo, hindi na mag-church. Tanong mo sa katabi mo, ikaw ba yun? Ha? Malalim po ang demand, ang requirement ng pagiging disipulo ng Diyos. Disipulo ng ating Panginoon. Amen po ba? No? Meron po akong natanong na nakausap. Alam niyo po, ayoko po sa born again Bakit po? Kasi ang tagal. Ang tagal daw sa church. Pero mo 2 hours, ikumpara mo sa 7 days in a week, 2 hours ka lang sa loob ng simbahan, sabi mo ang tagal. Samantalang kung babasahin natin yung Book of Acts, every day, nagagather po sila, excited makinig sa salita ng Diyos. Ikaw 2 hours nagre-reklamo. Late ka na dumarating, una ka pang umuuwi. Amen? No? Consider yourself, are you a disciple of God?
Are you a disciple of Jesus Christ? Kung disciple tayo ni Jesus Christ, pasok ba tayo sa pamantayan kahit sa daigdig na pamantayan ng pagiging disciple? Pasok po ba o hindi? Hello? Ang pinag-uusapan pa lang po natin is being a disciple. But now, your job is to make a disciple. Go and make a disciple. You are a disciple and your job is to make a disciple. Another one like Jesus Christ. Kasi supposedly, ang expectation, ikaw ay katulad na ni Kristo. Amen po ba? Hindi katulad ni Roberto. Hindi katulad ni Lucio or ni Derio ng ating mga bishops. No? Hindi katulad ni Pastor Aning na nagniningning. Yung buhok, hindi po ganun. No? Baka pag nag-make disciples po si Pastor Aning, ang makita natin si Ate Alma, kumikinang na yung mga... Hindi po ganun mga kapatid, ang goal. Ang goal po is to make disciples like Christ. Amen? No? And so what are the guiding principles of the Great Commission mga kapatid? Sabi ito, take the first step. Ano po ang first step? Sabi yan, go. Literally, ang mga disciples ay kinakailangan po pumunta from one place to another. That is going. Amen po ba? But if we are going to put it into spiritual perspective, kinakailangan po mga kapatid, tignan po natin ang ating sarili. Where are you now in your relationship with Christ? Where are you now in your journey being a disciple of Christ kung saan makapagbibigay sa iyo ng kaliwanagan kung paano ka mag-i-start sa pagdi-disciple? Are you with me? No? Sapagkat paano ka magdi-disciple kung hindi klaro sa iyo kung ano na ang kalagayan mo sa harapan ng Diyos? Eh, Pastor, paano naman yung mga disipulo? Ha? Nag-training po ba sila? Of course, 3 years po nilang kasama si Christ. Hello? Naya po ba kayo? 3 years nilang kasama si Christ. And so, nung sinabi ni Kristo, go and make disciples, meron na po silang mga pamantayan. Meron na po silang mga tinitignan na mga ginawa ni Kristo na pwede nilang i-share. Amen po ba? Pero nag-share po ba agad sila? Umalis po ba agad sila? Hindi. Padating po natin sa Luke, no? Ano sabi ng Panginoon? Padating sa Acts, rather, ang sabi ng Panginoon, antayin niyo muna ang banal na spirito at i-empower kayo. Ibig sabihin po, meron pa rin mga preparation na ginagawa. Hello? Kapatid, nasaan ka ngayon sa iyong journey ng pagiging disciple kung saan doon ka magsisimula para gawin kung ano ang iniutos sa atin ng Panginoon to make disciples. Amen po ba? Second po, is to focus on the goal. The goal is to make disciples. Again, kinakailangan, alam mo po ang pattern, alam mo po ang lifestyle, alam mo po ang values, alam mo po ang principle, upang ito ang mga bagay na ibibigay mo, isasalin mo, at ituturo mo sa kanila. No? Going to the third guiding principle, to learn the method. The method is to teach. Teaching. Nasusundan niyo po ba? So being a disciple, commanded to make a disciple, titignan ko ngayon na aking sarili, what are the principles, what are the values, what are the lifestyle na na-acquire ko na, natutunan ko na, and so I will teach this to the new person. Alam niyo po, ang discipleship, it goes horizontal at saka vertical. Horizontal, mga kapatid, bakit? Down the other people, ituturo niyo po. Siyempre, yung mga bago nakakilala sa Panginoon, nariyan pa po ba kayo? Gising pa po ba kayo? Yung katabi niyo? Okay? Siyempre, ituturo mo sa iyong kapwa kung ano yung mga natutunan mo mula sa Panginoon. Amen po ba? Hindi po doon na nanatili, mga kapatid, ituturo nyo po sa inyong mga anak.
Horizontal sa iyong kapwa, vertical to your mga lahi, sa inyo po mga anak, mga apo. Amen. Ito po ang problema. We are so keen, focused sa pag-abot sa iba, pero padating po sa sariling tahanan, napapabayaan. Bakit po? Ang ginagawa, anak, mayroong gawain, maiwan ka muna kasi umuulan. Anak, may gawain, gagabihin kami, maiwan ka muna. Anak, ito, ganyan. Huwag ka na sumama kasi ang ingay mo, ang gulo mo. No? Kaya sino po ang nagdi-disciple sa anak? Yung TV, yung social media. Hindi nakikita kung anong ginagawa ni mama, ni papa sa gawain. Bakit po? Dahil iniiwan, dahil naguguluhan, dahil maingay, at kung ano pang kadahilanan, mga kapatid. Napapabayaan. Amen po ba? Nariyan po ba kayo? No? So, the method is to teach, mga kapatid. Teaching. Kung minsan po, ito po ang nagiging challenge. Ay, hindi po ako marunong magsalita eh. Ay, hindi po ako marunong magturo eh. Ay, yung pong discipleship ay para sa mga teachers, para sa soul revive. Hindi po ganun, mga kapatid. You have to learn the method. Ang pagdi-disciple ay hindi lang po sa pagsasalita. It is a demonstration of life. Maaaring ang ilan po sa atin ay busy sa paggawa ng ministry, trabaho ng trabaho sa ministry, pero hindi mo tinuturo sa katabi mo kung ano ang significance, ano kahalagahan ng ginagawa mo, ano ang value nito sa kingdom ng Panginoon, ano ang impact nito sa mga pinagministeryuhan mo. Kapatid, you are not discipling, you are just working. Because you ought to teach. No? Maari ikaw kumakanta, tumataas ng kamay, pero may mga dumarating, hindi alam, Lord, bakit ba sila tumataas ng kamay? Weird. And you are not finding time to explain. No? The challenge is, wala tayong opportunity to teach about worship. Wala tayong opportunity to teach about prayer. Why? Pasok tayo sa tema ng buong isang taon. Pero kapatid, if you have the time to sit down with the person next to you na alam mong bago nakakilala sa Panginoon, maaaring pwede mo ituro, alam mo kapatid, bakit tayo nagtataas ng kamay? Alam mo, bakit tayo lumuluhod, nananalangin, etc., etc., then you are teaching. You are discipling. Hello? Napakarami po mga kapatid na opportunity at pamamaraan ng pagdi-disciple, hindi lamang po sa pag-upo sa isang classroom at magturo. No. Discipleship is a demonstration of life, imparting of your values and principles na nagmumula sa Panginoon. Are you with me? No? So your first step is to go, evaluate, see. Check, nasaan ka ngayon sa iyong journey. Ang goal mo is to make disciples. Ang method mo is to demonstrate, to teach. No? At ano po sabi ito? Verse 20, to admonish obedience. Ano doon sabi doon? Teaching them to observe, or in other words, to obey everything that the Lord has commanded. Amen. So, kinakailangan, i-encourage mo, no? I-push ang bawat isa to obey. No? Hindi po para i-please. Nariyan po ba kayo? Nang one time po ay meron pong birthday ang isa sa anak ng member ng church. Nagkataon po na ito pong anak na ito ay tomboy. No? Nakipag-live-in sa isang tomboy. And gusto ko nang kurutin yung isang kabataan na nagbigay ng message na ang sabi niya, tuloy mo lang, hanggat wala kang nasasaktan, wala kang nasasagasaan, no? Gawin mo lang kung ano yung gusto mo. Total naman, hindi ka naman nakaka-offend. Or, parang yung principle ngayon ng daigdig, no? It's your life, your choice. It's your body, your choice. Hanggat hindi ka nakakasakit, tuloy mo lang.
Parang gusto kong konyatan eh. Huh? Our job is to encourage and admonish obedience. Dahil from one life, sa isang uri ng pamumuhay, kapatid, ang goal natin ay matransform sila, maging katulad sila ni Kristo kung paano tayo ay sinisikap mag-transform at i-adopt ang value, ang principle, ang katuruan na mula sa ating Panginoong Hesukristo. Amen po ba? It is never about convenience. It is never about self-preservation because you have to let go of your life to attain life with Jesus Christ. It is never about pleasing one another, but it is about guiding them into righteousness and obedience in Christ Jesus. Amen po ba? Hello? Kaya wag na wag ko pong marinig sa bawat isa sa atin na sasabihin natin, alam natin may ginagawa mali, tuloy mo lang. Hanggat wala kang nasasagasaan, buhay mo yan eh. Sabi ng Bible, kinakailangan natin i-deny ang ating sarili, tapos sasabihin mo, buhay mo yan eh. Tuloy mo lang. Hindi po kapatid. No? To make disciple, check yourself. Asaan ka ngayon? Ano yung mga na-adapt mo na? No? Focus ka sa goal, matransform yung buhay. Ang method, i-develop mo, teaching, demonstration, etc. And encourage them to obey. Are you with me? In application po mga kapatid, if we understand who He is, who gave us the mission, then we should know who we are. No? On the receiving end. Then there is nothing left to do but to obey. Kung nauunawaan natin na ang nagbigay ng command ay may kapangyarihan, no? Nawasakin ang parehong buhay at kaluluwa. Kung nauunawaan natin na ang nagbigay ng command ay may kapangyarihan na tayo ay iligtas mula sa tiyak na kapahamakan. Kung nauunawaan natin na ang nagbigay ng command ay Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari, gumawa ng langit at ang lupa, then wala tayong choice bilang nag-receive ng command kung hindi ang sumunod sa command. Amen po ba? The reason kung bakit feeling natin we are at a loss, ito ay dahil na-miss natin kung ano yung ultimate purpose niya, kung ano yung ultimate command niya sa atin. Amen po ba? Kaya alam niyo po, habang ito po yung aking binabasa mga kapatid, sabi ko kahapon sa retreat, parang biglang boom, gumanon. Habang ako po ay nagbabasa, Friday night, parang bigla pong tumarak sa puso ko yung mga mensahe ng Panginoon. Make disciple, make disciple. Go and make disciple. As I reflect, sabi ko, Lord, parang ang layo ko na pala. Lord, parang ang layo na pala ng ginagawa ko. Siguro, if I will be honest, na-miss ko po yung ginagawa ko noon. Na nandun sa bahay ng mga kapatiran, nagdadalaw. No? Lord, parang ang layo ko na po pala sa talagang ipinag-uutos mo, Panginoon. And I was reminded, no, isa po sa mga convention ng Assemblies of God, sabi po ni Pastor David Samral, do not chase after money. Seek obedience and fulfill the mission. Pero alam niyo po, ang aking consolation ay yung makita ng aking pastor at maging kabahagi ng kanyang plano at ng vision ng Panginoon at mag-operate sa aking gift bilang tagapagturo. Maaaring na-miss ko po yung aking ginagawa before sa gawain ng Panginoon. Pero sabi ko, at ang comfort sa akin ng Lord, anyway, you are doing what you are gifted to do. And that is to teach. Pero ang desire ko, Lord, ayaw ko pong makontento na hanggang dito na lang yung kaya ko i-contribute sa'yo.
Kaya I'm looking forward na ibuhos na ni Lord yung ating millions. Sabihin mo nga sa katabi mo, pagyayamanin ka ng Lord. Because we are now moving in the time na kung saan money will play a big part in the mission. Sabi nga ng ating Pastor Robert, bahagi ng fulfillment ng pagbabalik ng Lord is the massive preaching of the Word. Sabi nga po natin, massive. Grabe, lubos na pagpapahayag ng kanyang salita. And for that to happen, missions and evangelism must spread. And for that to happen, kailangan po natin ng support. Amen po ba? Pastor Robert's dream and my dream is to improve and elevate yung pong economic situation ng bawat member ng JCCA Unified. Palakpakan po natin ang Panginoon. And papunta na po tayo sa ganun pong part. Sabihin nga po natin, papunta na tayo sa exciting part. Hello? And sana po, even now, kahit ngayon, i-transform na po natin ang ating kaisipan at yung pong ating puso bilang mga disipulo ng ating Panginoon. Amen po? Change, transform, go and make disciples. The theology of the text, mga kapatid, Jesus, our Commander-in-Chief, is giving us the command. Sino yung kasalukuyang general na Finayer dahil nag-withdraw ng support. Napunta sa politika no? Di ba? The Philippines Commander-in-Chief ay sino po? Siyempre, yung presidente, di ba? No? Sino po ang ating Commander-in-Chief? Jesus Christ. No? At ang ating Commander-in-Chief, ito po ang command na binigay. Go and make disciples. No? Jesus is expecting us to do as commanded. So kapatid, kahit ang ginagawa mo ay nagpupunas ng upuan, sabihin mo sa katabi mo, alam mo, malaking role to sa gawain ng Panginoon. Because you are gifted in the health ministry, in service ministry. Kahit ikaw ay nagwawalis, no? Ituro mo sa katabi mo, malaking role yan sa gawain ng Panginoon because everyone has a part in the household of God. Amen po ba? No, yung ating mga marshal, huwag kayong tatambay-tambay lang doon. At kakumand-kumand lang doon. Kung meron kayong mga bagong kasama, you have to let them know, inform them. Ano bang impact ng ginagawa mo sa kingdom ng Diyos? Amen po ba? That is making disciples. Hello? No? So kinakailangan, yung command ng Lord, nag-e-expect po ang Panginoon ng return. Sa kingdom provider, mga kapatid, teach your children, bakit ka nagbibigay sa kingdom ng Lord? Mama, 1 million yung kinita mo. Bakit 100,000 yung binigay mo sa church? Tithes ba yun? Mama, 1 million yung kinita mo. Aba, binigay mo 500,000. Ano ba yun? No? Inform mo ang iyong anak. Turuan mo ang iyong kasama. Kaibigan, kakilala kung ano ang significant na ginagawa mo because that is discipleship. Amen po ba? When you forgive, magtatanong yung iba, napatawad mo siya. Bakit? Tanga ka ba? Martyr ka ba? Di ba? Ganun yung mga ng daigdig eh. Di ba? Pagka parang something na, parang di ka na nag-iisip. Di ba? Tingin sa kanila, kamangmangan. You have to teach them. Inform them kung ano ang command ng Lord sa atin. Share them the value and the principle of Christ. Amen po ba? In conclusion po mga kapatid, sa lahat ng nakareceive ng command, meron po siyang promise. Sabi ito, He promised
that as we do His will, He will be with us every step of the way until the end. Amen po ba? I will be with you to the end. Amen? Even now, kasama po natin. Palakpakan po natin ng Panginoon. Even now, sa lahat na sumusunod sa kalooban ng Panginoon, kasama natin ang Diyos. Praise the Lord. Tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah. Hallelujah. Meron po tayong inawit kanina, kapatid. Kahit na ano paman, ang buhay po natin ay hindi po tungkol sa atin. Hindi tungkol sa convenience mo, hindi tungkol sa comfort mo. It is all about the will of God in our lives. Hallelujah. Hallelujah. Maaari po ba gawin po natin itong commitment song sa Panginoon? Lord, kahit na ano paman at kahit na saan paman, tayo po ay susunod sa Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, God. Ako ay kakain. Yes, Lord. Hallelujah. Espiritu, ako ay luban mo. Ang buhay ko'y alay sa'yo. Isugo ako kahit na saan pa man, kahit na. Yes, Lord. Hallelujah. Sige po mga kapatid, gawin po natin tong pangako sa Panginoon. Lord, kahit ano pa man, kahit saan pa man, Panginoon, Lord, susunod ako sa iyo, Panginoon. We will do your command kahit na saan pa man, kahit na ano pa man sa tawag mo. Jesus ay susunod. Ipo, sabihin po natin sa Panginoon, Lord, susunod, Panginoon, kahit na saan. Yes, Lord, susunod sa iyo, Diyos. Kahit ano pa man ang sitwasyon, ano pa man sa tawag mo, Jesus ay susunod ako. For the last time, kahit na saan pa man, kahit na ano pa man sa tawag mo, Jesus ay tutugon ako. Panginoon, patawad po, O Diyos. Maraming beses sa aking paglilingkod, maraming beses sa aming pagbiministeryo, maraming beses, Panginoon, sa aming pong journey bilang iyong lingkod. Lord, hinahanap namin yung aming comfort. Hinahanap namin, Lord, yung mga bagay na convenient para sa amin. Kapatid, kung ikaw ang tao na ayaw mo na nahihirapan, kung ikaw yung tao na ayaw mo may nagkukos sa'yo ng discomfort, at kung minsan ito ay nagtutulak sa'yo upang hindi masunod ang kalooban ng Panginoon, the word of the Lord is telling you right now, repent. Be transformed by the renewal of your mind. Deny yourself. Take up your cross and follow Jesus. Panginoon, sa umaga pong ito, Panginoon,
Nakikita niyo po, Lord, ang aming pamumuhay. You know our life. Alam niyo po, Lord, yung mga prinsipyo, yung mga values na dala-dala namin. At kung minsan, Panginoon, it is against and in opposition sa iyong kalooban sa aming buhay. Kung minsan, Panginoon, hindi po namin inaalintana na may mga taong natitisod. Dahil po sa aming convenience, we are seeking of our convenience. Lord, forgive us. Forgive us. Maraming beses, Panginoon, na napakadali naming ma-offend. Kahit sa mga simpleng bagay, Panginoon, we get offended. Lord, forgive us for we are not living kung paano niyo po kami tinawag at kung ano po ang disenyo niyo po sa amin. Forgive us. Maraming beses, Panginoon, na we deny, we reject yung iyo pong instruction, yung iyo pong panuntunan dahil we are not comfortable. Lord, forgive us. And right now, Panginoon, it is our job. It is our mandate. Trabaho namin, ipinag-uutos mo sa amin na gumawa, humayo, at maghubog ng mga disipulong katulad mo, Panginoon. Lord, ano ang aming isi-share kung kami mismo, Panginoon, ay hindi sumusunod? Patawarin niyo po kami, O Diyos. At katulad po ng awit, Panginoon, sa umaga ito, paging commitment po namin, Lord, ang sumunod sa kalooban mo kahit saan, kahit anuman, tutugon kami sa tawag mo, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Salamat po, Lord, sa iyong mga salita. Salamat sa paalaala. At salamat sa pangako, Panginoon. Lord, sa umaga po ito, O Diyos, turuan niyo po ang bawat isa mula harap hanggang likod. Turuan niyo po ang bawat isa na magpasakop, sumunod sa iyong kalooban. Because we are but your servants, and you are our Master, our great teacher, our God, our King. We praise you, we exalt you, and we love you. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah.